Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ito po ang programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo po ay hatid sa inyo ng itong himpilang ito. Ayan, Mondays to Fridays. Ano po oras dito sa Pilipinas. Kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo sa ating Master Control, ating global team of course, ang ating Master Control, kasama pa rin si Mr. Milo Jonella, sa ating Wirecast, of course si Hero, at sa ating live audio streaming si Leo. At ang ating producer, executive producer for today, wag lang iba, nag-iisa lang po siya ngayong umagang ito, si Mr. Jerome Toledo. Ang programang Global na Tayo ay nasusubaybayan po ninyo sa iba't ibang mga social media platform. Sa ating pong Facebook Broadcast Live, sa inyong Facebook page, browser, itype nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating YouTube. Meron po tayong YouTube. Sa inyong YouTube browser, itype nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating live audio streaming. Kung wala pa po kayong PBS Radio app, i-download po nyo yan sa inyong mga cellphone, laptops, or desktops. Kung kayo ay may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman na may Apple phone, punta lang po kayo sa App Store. At sa mga browser noon, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in elephant, B as in victory, O as in October, and X as in Xerox. Yan, eBox PBS Receiver. At kapag nakita nyo na po yan, i-type nyo lang at i-download. At kapag na-download nyo na po yan, lalabas na yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Naka-tile icon po yung mga yan. Kasama na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang sa Radyo Pilipinas World Service at masusubaybayan nyo ng mga programa sa himpilang ito. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? And I hope you're all doing fine. Sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers na nanonood at nakatutok dito sa ating programa, maging ating mga kababayan na nanonood within the Philippines, ang aming pong mainit na pagbati sa inyong lahat. May pag-uusapan po tayo ngayon, lalong-lalo na para sa ating mga manggagawa, at kukunin din natin ang reaksyon dyan ng ating pribadong sektor, lalo na yung ating mga employers, at ang side din ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ating Department of Labor and Employment. Ito po ay may kinalaman dito sa kaka-aproba lamang sa House of Representatives, nito pong legislative wage hike version ng House of Representatives. Ito pong legislative wage hike na ito sa House of Representatives ay 200 pesos wage hike, legislative wage hike version ng Department ng House of Representatives. Ibig sabihin, across the board po yan. So naipasa na po yan ng ating mga mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. So dun po sa kanilang version, sa House version, 200 pesos ang kanilang pinupush na aprubahan, 200 pesos sa kanilang legislative wage hike. Version sa House. Ulitin ko, sa House pa lang po yan. 200 pesos wage hike. But sinabi nating 200 pesos legislative, ibig sabihin po niyan, kapag yan ay naaprubahan both sa Congress at sa Senate at naipasang batas, yan po yung magiging across the board. Pag sinabi nating across the board, yan po ay Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na po pinag-uusapan dyan kung taga-Region 1 ka, Region 2, o National Capital Region, o taga-Region 12. Basta pag sinabing legislative wage hike, kung ano man yung amount na maaprubahan po doon ng both houses of Congress at mapipirmahan bilang batas, yun po yung idadagdag. Yun. Alright. Okay, sige. Pero kukunin po natin, siyempre para sa ating mga manggagawa at sa ating mga labor groups, magandang balita po yan. It's para sa kanila, it's a step forward para sa kanila, para makamit nila yung matagal na nilang minimithing wage hike, dahil po yung mga wage hike na naaprubahan recently ay dumadaan po sa Regional Tripartite Wage Board, sa Tripartite Wage Board. At ang nirereklamo po kasi ng ating mga
manggagawa, medyo maliliit, barya-barya lang daw po, yun ang term na ginamit nila, na naaprubahan ng wage board. So malaking bagay daw po itong naipasa ng House of Representatives na 200 peso legislative wage hike. Pero lilinawin ko po, hindi po dito natatapos yan. Although naaprubahan po yan ng House of Representatives, hindi po ibig sabihin na yan ay automatikong magiging batas dahil meron pa hong kahalintulad na Senate bill sa Senado ang legislative wage hike. Sa Senado naman po, ang kanilang pinupush ay 100 peso wage hike. Okay? So, pag tinalakay po yan sa Senado, pagbabanggain po yan yung version ng House of Representatives at yung version ng Senado. Ulitin ko, sa House of Representatives, yung naaprubahan nila is 200 pesos. Pero po sa Senado, meron din po silang kahalintulad na push para sa wage hike, 100 naman po sa kanila. And of course, hindi pa ho natin pinag-uusapan dito kapag nag-BICAM sila. Kapag nag-BICAM sila, ibig sabihin magsasama yung House of Representatives at ang Senado, pag-uusapan, i-merge, pagbabanggain yung dalawang bill na yan, at hindi pa tayo nakakasiguro kung 200 pesos nga yan o magiging 100 pesos or something in between or less. Depende po yan sa magiging resulta ng BICAM report. At kapag naging BICAM report na yan at na-finalize, pipirmahan pa ho ng Pangulong Marcos Jr. yan. Ngayon, may question pa rin dyan. Baka naman i-veto ng Pangulo yung legislative wage hike na yan. Pero para malaman po natin ang sentimiento dito, opinion ng pribadong sektor, partikular ng ating mga mamumuhunan, investors, makakasama po natin ngayon ang chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, walang iba kundi si Chairman George Barcelon. Magandang umaga po, Chairman George. Si Ray Sampang po ito. Good morning. Good morning. Good morning. Opo, good morning. Thank you very much po, Chairman, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin, Chairman Barcelon, sa ating programa Global na Tayo. Unang-una, ano po ba ang reaksyon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o Commerce dito sa pagpapasa ng House of Representatives ng kanilang legislative wage hike 200 pesos? Chairman George. Yung legislated wage increase, matagal na ang mga negosyante, mga organization, na mas gusto nila ang working mechanism ng tripartite. Ang tripartite is labor, management, at saka DOLE, Department of Labor, no? Yung mechanism na yan, kung sa sahod ang pinag-usapan, we go by the survey on inflation, no? On cost of living, no, mga bagay na yan. And then we stipulate. Kasi yung wages na yan, hindi naman pwedeng sa ngayon, no? Yung mga wages sa mga ibang region, hindi naman pareho dito sa lahat sa NCR. Okay. Ang cost of living sa NCR, National Capital Region, particularly MMDA, siya ang pinakapataas sa taas lang natin. Kaya yung data for the longest time, ang hinilig namin sa mga leaders ng government na hayain mo na total meron ng mechanism. Yes. Meron ng sa ngayon, itong napabado ng Congress, the 200, meron mga feedback na natangkap mo. Sabi na, sir, ba't binigyan na ganun kalaki? Sabi ko, hindi ko alam. Ito pinag-usapan din noon, and we've been telling them that we just gave last year an increase that was agreed upon. Itong pagka ganitong 200 pesos, o maski na yung Senate version, mas mababa, all of this inflation. Okay. Ibig sabihin, ang cost input ng mga manufacturer tataas, wala silang magawa kung hindi pass on to the consumer. Yun. So doon nanggagaling yun, Chairman, doon nanggagaling yung feedback na this might cause inflationary effects sa atin. Yes. At saka yung effect dito,
dito sa mga formal sector, di naman ganun kalaki. Mhm. Okay? That will only affect about the informal sector of our economy is much bigger. No? Mhm. So, paano mo yung mga iba? At saka, pagka yung increase ng mga presyo, the formal at many uniform will be burdened by the increasing prices. Mhm. 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 Ngayon, pag ganito nangyari, then sila naman, kasi yung sahod ng mga government ng civil servant, iba naman sila. Okay. No? So the pay is in a way determined by the government officials. Yung issue na yan, maipitado, no? Mhm. At saka, yung wages na ganitong kalaki ng increase, it's about wages between 40 to 60%. Wow, okay. Mhm. Yung mga katulad ng mga exporters, committed na siya, Alright. yung mga audit, no? Mhm. So, wala nang adjustment. Mhm. At saka, ang pinaka-importante sa atin, we will lose our competitiveness. When we Kasi say mas mahal when we say we lose our competitiveness, bakit po natin nabanggit 'yon? On what grounds are we going to lose our competitiveness? your cost input is higher. Mhm. Okay. Yung dito mo, tumaas na masyado mataas. No? Eh kung 3-5%, normally within ranges na exporter. At Mhm. kinikita ng exporter maliit lang eh. Mhm. 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 So, So when that happens, yes. they would be affected, would be less competitive. Alam mo yung export, Mhm. Mhm. Okay. So, is it safe to say, Chairman Barcelon, na pag naaprubahan ito ng both houses of Congress at maging batas, masyado lang magiging unattractive tayo sa mga foreign investors, sa local, sa pagtatayo ng mga bagong negosyo dahil masyado lang mataas ang minimum wage natin. yes. Yan ang effect sa atin. At Nako. saka, yun, Mhm. kung hindi ka competitive, mas yung mga local manufacturers, Mhm. matatamaan. Oo. Kasi, Oo. at yun, napansin mo ba, ang pera natin na lumakas, Mhm. ang peso, di ba? Mhm. Dati Mhm. umabot 7, Yes. ngayon 55 lang eh. Oo. Oo. So that in effect would also make us less competitive for the local manufacturer. Nako. Okay. Okay. Well. But there would be importation. Mhm. Mhm. Isa rin, laki ng importation natin galing sa mga ibang bansa eh. Mhm. Eh, Mhm. what more if you're not competitive, no? Mhm. So double warning, export na matamaan, local industry will also be affected. Yun. Okay. Pero matanong ko Kaya lang. hindi nga yung Senate, Aha. meron sila narinig ko kanina, sinabi mo na they have to discuss this also. Aha. That's why the Senate will be prudent, no? Mhm. Not to, again, they should think that in the past, the tripartite works naman. Mhm. 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 Kasi sa Senate kasi meron silang sariling version pero 100 pesos. Yes, mas na 100 pesos, kaya sabi ko, itong increase nito could be anywhere from 40 to 60%. Wow, okay. Alright. Pero Chairman Barcelon, kunin ko lang yung reaction niyo dito dahil sinasabi ng mga labor groups, pinupunto nila na kaya daw po nababanggit na magiging inflationary itong wage hike na ito, may it be 100 or 200 pesos. Eh dahil pinapasa ng mga investors, ng mga manufacturers yung epekto sa consumer. Ano pong reaction niyo diyan? Yan naman talagang market play eh. Mhm. Mhm. Eh kung tumaas yung cost mo, anong gagawin mo? Mhm. Hindi naman pwede na isasalo mo yung loss na yan. Mhm. And if we Diba? don't pass it, if the manufacturers, investors won't pass it sa mga end consumers, what will happen to the industry, to the business? Yung
sinabi mo kanina, then you just import. Yako, puro import na lang. Okay. Import na lang. And that, will Ang that... laki ng trade deficit natin ngayon sa mga ibang ASEAN country, ha? And that, Malaki na yun. yes, malaki. Oo. And will that redound to Chairman Barcelon? Baka may posible pang magkaroon ng pagtatanggal ng mga manggagawa kapag hindi talaga kinaya. Pwede, kasi ang industry natin ngayon, marami na yung dati na malaki, ngayon wala na. Nako. Katulad yung sapatos, yung industry ng sapatos. Kung lang ngayon puro importation na. Punta ka sa jungle, yung mga sapatos, hindi naman galing dito sa atin, galing dito sa ASEAN, at saka dito sa China. So, yung bagay na yan, it will somehow affect it. Pero hindi man immediate. Yung mga negosyante, they will see those. Alam mo yung fluctuation na yan. It's a question na whether increases like we've been giving increases before, but it's not that much. Sobra yung na-jump na 200, mas na 100, it's quite a big jump. Yung bagay na sa mga kalaban natin, ASEAN, kasi yung cost of living nila, yung bagay, yung cost of food, relatively stable sa kanila. Ate, mga pagkain ng cost of food, pag humina yung halaga ng peso, automatically tumataas yung cost ng pagkain natin kasi imported eh. Yung sa doon, yung katulad yung inflation natin, medyo mababa. Kasi may subsidize na sa bigas. Yeah, okay. Now, Ang subsidy. Chairman Barcelon, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makausap si Pangulong Marcos Jr., will you push na maibito itong legislative wage hike na ito? I'm afraid on that issue, consistent ang mga sagot ng business organization. Sir, Honorable President BBM, meron naman tayong mechanism na yung pagpantay. Yun. At saka sa mga past experience, malinaw naman that it works. Yes, okay. Alright. With that, Chairman Barcelon, maraming salamat po for making clear ang stand dito ng ating Philippine Chamber of Commerce, and thank you very much sa oras na ibinigay po nyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much po, Chairman. Thank you. Bye-bye. Ang ating Chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Chairman George Barcelon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Embracing Filipinos abroad. We are Radyo Pilipinas Worldwide. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At kanina po napakinggan natin si Chairman George Barcelon ng ating Philippine Chamber of Commerce and Industry.
At ang stand po ng organisasyon na ito, tingil mo naman po dito sa legislative wage hike. Ito po kasing nabanggit ko, ulitin ko lamang po, malinaw po na sinasabi ng PCCI ni Chairman Barcelon na may mga sistema naman po in place sa ngayon. Tulad nung sinasabi ko mga kaninang yung Wages Productivity Board, yung pong po ito, sistema po ito ng gobyerno na nag-assess, nag-evaluate at nga po nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sektor. Kasama na po ang mga investors, ang mga business establishment, ang mga manggagawa at iba pa sektor para malaman kung magkano ba talaga dapat ang ibigay. At depende sa sitwasyon ng iba't ibang mga rehiyon. Mapapansin po ninyo, minsan may narinig kayo mga balita, halimbawa sa Region 7 o sa Region 12, meron ng nagbigay ng increase ang wage board na ganitong halaga. Hindi ho pare-pareho yan kasi binabatay po ng wage board yung kakayanan ng mga rehiyon, ng iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas, kung ano yung kayang ibigay ng mga ng mga industriya o ng mga investors, yung mga nag-i-employo ng mga manggagawa. As compared sa isang legislative wage hike, ito po tulad na nabanggit ko kanina, yung word na across the board. Pag sinabi natin across the board, it doesn't matter kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang third class, second class municipality, o kung ikaw man ay nagtatrabaho sa first class o sa siyudad. Pare-pareho kayo ng susweldohin. Kung ang maaprubahan is 200, 200 lahat. Kung maaprubahan is 100, 100 lahat. Yun po yung medyo nakikita rin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na makakaapekto sa ating ekonomiya, lalong-lalo na pagdating sa inflation dahil magiging inflationary po ito, sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Now, syempre, may mga usapin din na baka i-veto ito ng Pangulo. Baka, hindi ko sinasabing i-veto. Kasi ayon po sa Malacanang, pag-aaralan po nila itong legislative wage hike, particular itong naipasa ng House of Representatives. Ulitin ko po, sa House of Representatives pa lang po yung 200. Meron pong isa pang version sa Senado na 100 pesos naman na legislative wage hike. So hindi pa tayo sure kung anong maaprubahan dyan. Depende po sa mararatify sa magiging usapan sa bicameral conference. Or kung ibibito man ito ng Pangulong Marcos Jr. Hindi ko sinasabing ibibito, kung ibibito ito ng Pangulong Marcos Jr. Pero syempre, sa ganang akin, titingnan din natin ang panig dyan ng Department of Labor and Employment. Ano ba ang panig dyan ng DOLE tungkol dyan? At paano nila babalansehin ito? Paano nila ito isususog kung ito man ay maging ganap na batas? Kung yan man ay 200 o 100, paano babalansehin ito ng Department of Labor and Employment? So, ang tabayanan po natin ang mga magiging ang panig naman dito ng Department of Labor and Employment. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ng ating butihing kalihim ng Department of Labor and Employment. Walang iba kundi si Secretary Benny Laguesma. Magandang umaga po, Sec Benny. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Alright. I know you're outside, nasa field po kayo ngayon doing a special activity. So I will get straight to the point. Sec Benny? So anong reaction ng Department of Labor and Employment po dito sa naaprubahan ng House of Representatives na legislative wage hike na 200 pesos? Is this going to be doable sa part ng DOLE? Kasi kakapanayam lang po namin sa PCCI kay Chairman Barcelon. Mukhang sabi niya, meron tayong existing na mga measures like the wage board na dapat ito dumaan. Secretary Benny. Mabuti naman, Ray, at kinausap mo ng direkta yung mga kumakatawan sa employers, no? Kasi laging pinupuna pag nagsasalita ako na parang tagapagsalita daw ako ng employer. Bagamat atin lang, ang ginagawa naman natin ay nagpapahayag lang tayo ng mga posibleng senaryo kung meron pong mga ganyang klaseng kaganapan. Sa bahagi ng Department of Labor and Employment, Ray, amin pong gustong makita yung final na version pagkatapos po ng
BICAM conference nitong both houses. Alam mo naman na sa Senado 100 pesos ang kanilang proposal o panukala, ang House naman ay 200. So gusto naming makita dahil may mga binabanggit na ang DOLE ay pwedeng magbigay ng insentibo sa mga maliliit na kumpanya. Wala po naman kaming ganong, kung subsidy po may kinalaman sa pagbabayad ng sweldo, ang aming pong programa may kinalaman doon sa tupad, yung cash forward. Pero yung pagbibigay po ng subsidy sa mga kumpanya para pambayad ng sweldo, mukhang wala po kaming ganong klaseng pondo para tugunan yun, no? Kaya gusto naming makita. Ikalawa, tama po yung nabanggit. Ang umiiral po na mekanismo ngayon, na kinalaman po sa minimum wage fixing, ay yung pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Yes. In fact, yung ating REI, yung ating NCR, ay merong tatapos na yung public consultation. Susunod naman po yung public hearing itong buwan na ito. So, gusto po namin magkaroon ng maliwanag na senaryo dahil mahirap naman po na mayroon dalawang mekanismo na nagtatadhana ng karagdagang sweldo. Dahil medyo taliwas po yon sa ngayon na global shift, no? Departure po yon dahil globally pumupunta na po sa tripartite wage fixing. Kaya nga sabi nila ang Pilipinas ay medyo ahead sa sistema dahil mayroon pong ILO convention na gusto makita inclusive decision making at tripartite nga po yan. Kaya tayo magbuhat pa po ng 1990, tripartite na po yung composition ng ating board. Kaya medyo parang pinupuri nila, pero ito ngayon, departure nga ito, at meron po itong mga unintended consequences. Kaya gusto namin makita yung final na version. Una, may kinalaman po sa employment level. Ikalawa, may kinalaman sa inflation. At pwede rin po itong mag-reduce sa magresulta sa lalo pong informal ang ating ekonomiya dahil napakarami nga pong maliliit na kumpanya. Alright. Alam nyo, Sec. Benny, malinaw yung sabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Barcelon na talagang doon sila sa umiiral ng sistema na Tripartite Regional Wage Board na dapat i-apply. Plus, ang sinasabi po nila, maging 200 man ito o 100 man ito, ito ka natatakotan na baka maging inflationary ang epekto sa ating ekonomiya. Kaya umaasa sila na pakinggan sila ng Pangulo o at least pag-aralan itong mabuti ng Pangulo at isa lang alang din tulad na nabanggit po ninyo, isa lang alang both ang benefits nito or ang consequences nito on both sides sa mga employers, sa industry at sa mga manggagawa natin. Tama ka dyan, Ray, no? Kasi hindi naman tayo humahadlang doon po sa kabutihan at pagsusulong ng kapakanan ng mga manggagawa dahil sila po ay bahagi ng aming constituency. Subalit, bahagi din po ng aming pinaglilingkuran ang mga employers dahil Department of Labor and Employment nga kami, Ray. Napakahalaga, Ray, na mapanatili natin ang umiiral na trabaho at padagdagan pa sana makalika ng mas maraming trabaho. Pero siyempre, inoobserbahan yan ng ating mga investors na kumbaga sa ganito ba ang sistema sa Pilipinas, baka maka-discourage po tayo. Yun lang naman ang aming sinasabi at sana yun nga, makita at mabalanse. Hindi po perpekto ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ikaw naman, Ray, ay kabisado mo pag may nilabas na wage order, sasabihin maliit. Karampot, epitance, minsan insulto pa. Yung mga ganong klaseng hindi po ganon kadali. Kaya lang built-in na, Ray, yung input ng worker at saka ng employer. At over the years, Ray, karamihan po ng desisyon consensus na pag-usapan at isinaalang-alang yung mga factors na makakatulong para hindi siya makapinsala sa patuloy na operasyon ng kumpanya, subalit hindi naman kakalimutan yung po namang pagpataas ng kalagayan ng ating mga manggagawa. Ganun po yung delicate na balancing na ginagawa. Over and above naman po sa minimum, pwede naman po nung makipagtalakayan ang mga kinatawan ng manggagawa sa pamamagitan ng kanilang union. Meron nga tinatawag po na collective bargaining negotiation o kaya naman ay bilateral arrangement sa pagitan ng mga employers at ng kanilang mga namumunan. At titignan natin kasi, Ray,
bukod sa minimum wage earners na pwedeng makinabang, meron din pong tinataya o estimated na humigit kumulang mahigit na 8 milyon na mga manggagawa na maaaring tumatanggap ng sweldo over the minimum, pero pwede silang maabutan, malampasan, kaya magkakaroon ng tinatawag na wage distortion. Ayun, alright. With that, Sec Benny, maraming salamat po at pasensya na po at kami nakaabala sa mga activities nyo ngayong umagang ito, pero our deepest appreciation sa oras po na ibinibigay ninyo sa ating programa. Maraming salamat, Sec Benny. Ay Ray, hindi po naman mahalaga po itong usapin. Kaya nga po kailangan talaga magkaroon ng pagpapaliwanag. Kasi ganun magabayan naman din po at maintindihan ng ating mga kababayan. Kung saan po nanggagaling yung posisyon ng pamahalaan, may kinalaman po sa adjustment ng salary. At aking nga pinapasalamatan na mayroong ganitong klaseng pagkakataon na at ikaw ay nagtatrabaho din ng regular holiday. Sana mabayaran ka ng double pay. Okay. Kaya lang nasa gobyerno rin ako, no, Sec Ben? Love of country yan, Ray. Love of country. Mahal sa bayan. At ika nga yung layunin mo kasama ng iyong programa na makapagpaabot po ng tama, kapakipakinabang at ika nga maglagabay ng mga informasyon para naiwasan po yung mga haka-haka, mga yes. na ika nga napapagsalmantalahan po ng iba na kumbaga sa meron tayong tinatawag na fake news, fake information. Kaya napakahalaga po ng inyong pagbibigay ng pagkakataon na talakayin itong isang usapin na malapit po sa puso at sikmura ng ating manggagawa. Ganon din naman po sa mga namumuhunan. Kaya Ray, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po ang inyong programa. Maraming salamat ang ating pong kalihim ng Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Benny Laguesma. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po magpipinid na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Pero ayun po, malinaw, no? We just want to bring forth the issue, yung pinag-uusapan na legislative website, on a objective platform. Ibig ko sabihin, yung pong usapin na hindi lang isang panig na napapakinggan, kundi lahat po ng stakeholders, lahat po ng panig na napapakinggan. Sa employers, sa mga workers, and of course sa regulating body ng gobyerno, which is the Department of Labor. Marami po kasing mga nagiging komento, maraming mga nagiging lumalabas na mga fake news minsan, misinformation na hindi pinakikinggan ng gobyerno ang panig ng mga manggagawa. Ang pinakikinggan lang yung mga investor o yung mga employers, no? Pero syempre it's a balancing act sa mga katulad po nating umuunawa ng sitwasyon. Of course, naiintindihan natin ang kalalagayan ng ating mga manggagawa, di ba? Alam natin na kailangan ng additional talaga na sweldo. Pero kailangan din kasing balansehin. Kailangan balansehin yung kayang ibigay sa hindi kayang ibigay. Yung magiging, kung ibibigay man ito, kung pagbibigyan, ano magiging epekto nito? Of course, may benepisyo manggagawa. Pero sa overall picture, if you're going to look at the bigger picture sa ekonomiya, what will that have an effect? What effect will that have? Okay? So, sa ganang panig ng Department of Labor and Employment, hihintayin pa nila yung pinaka-final version. Diba? Kasi dalawang version po yan. Sa House, 100. Sa Senate, 200. So, pag-uusapan pa ho yan. It could be 200, it could be 100, or it could be in between. Diba? Pero hindi pa ho tapos. Pag-uusapan pa yan sa bicameral kung papasa. Diba? O ngayon, ang po dyan is open naman ng Department of Labor. Basta yan ay maging batas. Okay? Pero siyempre, ang tinitingnan din po ng Department of Labor and Employment dito, yung magiging, ulitin ko, yung epekto sa overall impact ng economy. Okay? Natin. Hindi lang para sa ikabubuti ng mga manggagawa, kundi sa ikabubuti ng ating ekonomiya. Tulad ng sinabi ni Chairman Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, maging sa ibang mga organizations ng mga employers at ng mga industriya, sinasabi nila it could have an inflationary effect sa atin. At sabi nga ni Chairman Barcelon kanina, kung napapakinggan po ninyo yung ating panayam sa kanya, hindi maiiwasang hindi ipasa sa end consumer yung pagtaas sa sweldo. Hindi talaga to po maiiwasan. Okay? Unless, pag ginawa nila yan, magpapack up sila.
mahihirapan sila. Or, puro na lang tayo import. Kasi pag nag-i-import ka, hindi ka na magbabayad ng maraming empleyado. Hindi ka na magbabayad ng wage hike, di ba? Hindi ka na magbibigay ng mga benepisyo, di ba? Kasi import ka na lang ng import. Dumadating yung mga produkto, tapos na, gawa na. Ima-market mo na lang. Siguro, babayaran mo na lang dyan yung magma-market. Pero yung magtatrabaho para gumawa ng produkto, hindi na dahil imported na lahat. Yun ang isang negatibong nakikita doon. So, yung mga trade deficit na naman natin, lalaki. Di ba? Which magkakaroon ng epekto sa overall performance ng ekonomiya plus yung inflationary effect. Okay? Yun lang po yung mga size na binibigay natin. Ano po? Kahit maraming salamat kay Chairman Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, lalo na kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!